Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 1 verses 7 to 10. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ngayon basahin din po natin yung 1 John chapter 2 verse 1. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo na isang matuwid. Dealing with sin, failures, and setbacks. Pag-usapan natin kung paano natin kakaharapin yung ating pagkakasala, pagkakamali sa buhay, at yung ating pong setbacks o pag-atras dahil sa ating mga nagawang pagkakamali. At lahat po tayo dumadaan dyan. Ano po at ang masakit? Karamihan po ng experience natin, kapag tayo nagkakasala o nagkakamali sa buhay, irreparable, irreversible. At yung iba nga, permanente na po yung consequences. Wala po tayong pinagkaiba doon kay Esau. Na sana maintindihan natin na ang kasalanan talaga setback sa buhay. Yan ay step backward, nasasayang yung atin pong resources, at oras. At katulad ni Esau sa Hebrews chapter 12, verses 15 to 17, hindi na natin maibabalik pa kung na-miss natin yung blessing or opportunity na sana'y tinanggap natin. Nakakalungkot po yun. Kaya dapat magkaroon tayo ng malalim na pangunawa sa kasalanan. Every time nagagawa tayo ng pagkakamali, iisipin natin na ito po ay step backward, setback sa buhay. Nasasayang po yung mga pagkakataon, oras na binibigay sa atin ng Diyos at resources. At higit sa lahat, namimiss natin yung blessing na sana ay para sa atin. Kaya alam nyo po, naunawaan naman tayo ng Diyos. Kaya lang maraming Kristiyano, sabihin na natin, hindi nila alam ang kanilang gagawin kung sila'y nagkamali. 90% po siguro para sa akin. Kaya hindi na sila nagpapatuloy pa. Kaya hindi na natatapos yung takbuhin. Yung iba, nagbabackslide na at yung iba, nananatili na lamang sila doon sa kanilang kasalanan. At alam niyo po, itong mga verses na binasa natin, ito po ay mga powerful truths na dapat maunawaan natin para kita natin na posible pa pala na tayo po ay makarecover sa ating mga nagawang pagkakamali at tayo po ay ma-restore muli sa ating kalagayang maayos sa harap ng Diyos. Unang-unang katotohanan na gusto ko pong ipakita sa inyo ay yung katotohanan na we have a loving, forgiving, and healing God. Ang Diyos po ganoon. Siya po'y mapagmahal, mapagpatawad, at gusto niya gumaling po tayo. Kaya malinaw po sabi sa 1 John chapter 1, verse 7, na tayo'y nililinis ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, may purpose kung bakit namatay sa krus ang ating Panginoong Jesus upang linisin po ang ating mga kasalanan. At sa 1 John chapter 2, verse 1, alam ng Diyos na kahit Christian tayo, nagkakamali po tayo. Kaya patuloy po yung ginagawang paglilinis ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. At ang sabi sa 1 John 1:9, tapat pa nga ang Diyos. At ang malinaw diyan ay lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, wag po kayong lalayo sa Diyos. Kilalanin niyo ang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, at higit sa lahat, nagpapagaling
sa ating mga buhay. Ngayon, ang tinuturo po ng mga verses na binasa natin ay dapat matuto tayong mag-assume ng responsibilidad kapag tayo'y nagkakamali. Ika nga, don't play the blame game. Yung iba sinisisi yung ibang tao sa kanilang pagkakamali. Sinisisi yung magulang, sinisisi yung kaaway, sinisisi yung kapatid, sinisisi yung demonyo. At nakarinig pa nga ako ng mga tao, maging ang Diyos, sinisisi nila sa kanilang pagkakamali. Mali po yun. Your life, your choice. Lagi mong tatandaan, ikaw ang nagpapasya para sa iyong buhay. Kalayaan mo yun. Ibinigay sa iyo yun ng Diyos. Kaya, alam mo kapatid, sa iyong mga ginawang pagpili or choices, dapat maging responsable ka. Kailangan pag nagkamali ka, mag-repent ka. Matuto sa iyong pagkakamali at i-confess mo ito sa Panginoon. Huwag mong itatago. Kaya ganun po ang pagharap natin sa kasalanan. Kailangan i-assume natin yung responsibilidad. Number 3, stick with God and His people. Kailangan manatili tayo sa Diyos at sa church. Marami po akong kilala, kaya sila hindi na nakababalik, lumalayo sila. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 7, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another." So yun naman pala, huwag kang lalayo kapatid. At marami sa nagpapakalayo-layo, nagpapatuloy na sila sa kasalanan at hindi na nakababalik pa. Pero kung ikaw ay surrounded ng mga taong nagmamahal sa Diyos, makikita mo may mga tao na makakaunawa sa iyo at bibigyan ka ng paulit-ulit na pagkakataon kahit ikaw ay nagkukulang. Higit sa lahat, manatili tayo sa liwanag. Kasi yung the moment na tayo po'y umalis sa liwanag, ay si Satanas talagang pagpipiestahan niya tayo sa ating paglayo sa Diyos. Kaya mag-iingat po kayo. Kung nagkamali man kayo, huwag kayong aalis sa church. At kayo namang mga Kristiyano, huwag ninyo i-condemn yung taong nagkamali. Matuto tayong umunawa. Kasi ganun din naman po tayo kapag tayo po ay nagkakamali. Ngayon, mahalaga rin na you must gather your remaining strength. Sabi po dito sa Hebrews chapter 12 verses 12 to 13. "Make level paths for your feet so that the lame may not be disabled but rather healed." So, kailangan po bumangon tayo. Sabi nga sa Micah 7:8 ay ganito, "Do not gloat over me, my enemy. Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light." So, wag tayong mawawala ng pag-asa. Bumangon tayo kapatid. Hinihintay ng Diyos yung ating pagbangon. Maging ang Panginoong Hesus, hindi niya kinukondem ang mga nagkamalit, nagkasala. In fact, tinutulungan ng Panginoong Hesus makabangon tayo sa buhay kung tayo po ay nagkamali. At panghuli, don't be a prisoner of the past. Pag tayo makukulong dun po sa ating nakaraan, kung tayo naman ay nagrepent, tayo naman ay nag-confess, natuto sa ating mga pagkakamali, ibig sabihin po niyan, tayo'y napatawad na ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, yung ating history. Ang sabi ng isang quote, naalala ko po, "Jesus wants your history to be His story." Kaya pwede pa rin nating i-turn ito sa isang patotoo. Yung ating mga nagawang pagkakamali sa buhay ay pwede nating ikwento upang wag nang tularan ng ibang tao. At the same time, nakapagpatotoo po tayo kung paano binago ng Diyos ang ating buhay. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 1, kahit tayo mga Kristiyano nagkakasala, lagi natin tatandaan, ay ganito po ang sinasabi ng 1 John chapter 2, verse 1. "But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one." Patuloy po tayong pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa atin. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 32, kung naibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin, ano pa
ang di niya kayang gawin para sa atin. At lagi niyong tatandaan, sabi sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation in Christ Jesus. So, kung kayo nagkakamali sa buhay, o sabihin na natin kung kayo talagang nakagawa ng matinding pagkakamali, kung kayo naman ay nagsisi, nagrepent, natuto, ay lahat ng iyong mga kasalanan, burado na yan. At huwag nyo nang taglayin sa inyong puso yung condemnation dahil ang Diyos gusto niya na mamuhay tayo ng malaya. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.